Good Good morning. morning. It's coffee time with Amen. our gospel reflection for today. Jesus sends out the 12 apostles, taken from Mark 6, verses 7 to 13. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus summoned the 12 and began to send them out 2 by 2 and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals, but not a second tunic. He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave from there. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them." So they went off and preached repentance. The 12 drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. The Gospel of the Lord. Amen. Okay, sa akin, dalawa, pwedeng dalawa. So, yung unang word is 2 by 2, Okay. at saka yung isa is nothing. Yan. Yung 2 by 2, ang napansin ko kasi dito, sa gospel na to, pinapakita na naman, kung paano ang mga disciple magta-trust kay Jesus kasi sinasabi niya eh. So sinabi niya 2 by 2. Bakit 2 by 2? 'Di ba? Ibig sabihin, parang kailangan may kasama siya. Magkasama kayo, parang yung sinabi niya dito. And then, sa dami ng sinabi niya, ang na-strike sa akin, concern siya, 2 by 2, pero pagdating sa bandang huli, nothing. No? Wala kang dadalhin. So parang, hello, ba't ganon? To, may concern siya, tapos parang huwag kang magdala ng kahit ano. So mamaya, parang may yung message na ma-explain natin dito, na pwedeng makuha natin yung purpose kung bakit nito sinabi, yung kung papaano tayo um, gagalaw o kikilos sa pagtupad ng mission natin for the Lord. No? Kasi ano to ito yung parang ang nakatusok siya dito, yung 12 apostles 2 by 2, yun ay strategy na instruction ng ating Panginoon. Wala naman nilagay dito kung bakit. Yeah. Pero, nanguhula rin tayo, no? Mamaya Siyempre. malalaman Yes, siguro oo. yun. Pero sabi mo nga, nothing. Ibig sabihin, wala kang ibang dala. Yung mga reminders. Kung lalakad kayo, dalawa lang, dalawa. Pagkatapos, wala kayong provision. Ayan. Ako naman, authority. Yan, correct. Authority. Kasi, sabi niya rito, they gave them authority. Sa bandang huli, ano yung authority na yon na ginawa nila? They anointed with oil the sick and cured them. Yeah. Ayun, yun ang isang authority na subukan nila on their journey. Gusto ko rin yun. Kasi yung authority, all of this, on top of this, is the authority na kung sino yung nagputo sa iyo. Yan, okay. Excited ako dito sa message na to. Unang-una kasi, ako, I consider myself not really the apostle, yung kanyang pinili, pero gusto kong maging apostle. So kung gusto kong maging evangelizer ni God, talagang susundin ko to. Pero pag binabasa ko, parang, ay, lalo na sa ngayon, yung mundo ngayon, parang ang hirap. Pupunta ka lang dyan sa, pupunta ka lang kunyari sa ibang lugar O, yung tubig dapat may dala tayong tubig. O, dapat, at tatataranta tayo, di ba? Parang ang dami nating gustong dalhin. Pero dito sabi niya, wala kang iintindihin. Pati yung sinabi nga niya na pwede kang magsuot ng sinelas, pero walang tunic. Alam niyo kasi yung tunic yan yung pinapatong. Ako pa naman ginawin ako. So, parang kailangan meron akong uuwi pa ako pag nakalimutan ko, di ba? So, talagang mahirap. Lalo na kung tayo, ugali natin, no? Ako, yung parang,
Alam mo naman, minsan yung mga nanay parang warrior, parang laging meron na agad, "O, ano, ang dadalhin mo ay parang gano'n, ano." Kaya, ang ganda kasi, tinutulungan tayo ni Lord na huwag tayong mahirapan pag mag-e-evangelize tayo. Huwag tayong masyadong mapapraning na parang, "Hoy, ang daming tao doon, paano yun kung di natin mapakain? O paano yun pag wala tayong maistambayan, umulan?" Siyang bahala. Parang gano'n ang sinasabi niya. But, sabi niya dito, 2 by 2. Ibig sabihin, may kasama ka. Buti lang kasama ko yung asawa ko, di ba? Eh, paano kung wala kang asawa, di ba? So, meron kang partner, yan, kaibigan, na hindi naman kayo pwedeng 2 by 2 kung lagi kayong nagkokontra. Magkaiba kayo ng isip. So, ibig sabihin, nagkakaintindihan kayo na this is our mission. And if this is our mission, united tayo sa gagawin natin. At saka bakit 2 by 2? Ngayon ko lang na rin naiisip, siguro yun nga din yung message ni God na no man is an island. You cannot stand alone. Kasi minsan pag mag-isa ka lang, unang-una, kunyari ikaw lang mag-isa, sabi mo, kaya ko eh. 'Di ba? Kaya ko mag-isa kahit wala akong kasama. Ano una agad nakita dong nega? Ang yabang mo. Pangalawa, conceited ka. Eh, paano kung kunyari, sabagay hindi kunyari, pero talagang pwedeng mangyari na may mangyari sa iyo. Sinong tutulong sa iyo? Sino magpapatuloy doon sa ginagawa mo kung wala kang kasama? 'Di ba? So si God, make sure na yung ating ginagawa para sa Kanya, tuloy-tuloy. Kaya siguro niya sabi 2 by 2 para pag nawala yung isa, o meron naman isa tutuloy, hanap na naman siya ng kapartner niya. Yun yung naisip ko. So, importante pala talaga na when we work for the Lord, lalo na no, in evangelizing, hanap tayo ng kapartner natin. Pero I'm sure, no, if we pray for that, bibigyan naman talaga tayo ni Lord ng kapartner o ng assistant. No? So, wag po tayong maging mayabang. Alisin na po natin na kaya natin mag-isa. And then yung mga, ano pa yung mga pangangailangan, kung ano lang maisip mong dalhin na, bitbit mo, sige yan na, di ba? Huwag ka nang babalik pa para kunin pa yon. Basta tuloy-tuloy ka lang kasi si Lord na ang bahala. Amen. Okay, yeah. Itong kanyang pag-send out 2 by 2, nakita ko rin yun eh. By our experience, di ba? Ang hirap na nag-iisa. Yeah. Pagka yung nanghina ka, malaki ito yung ang kwan sa atin, parang umaatake sa atin, yung demonyo. At this point in time, hindi naman yan yung parang kitang-kita mo talaga na masama ang ginagawa nila. But yung kanilang ginagawa ay tinutukso tayo so that we will be able to start thinking na, oo nga, no, parang hindi ko na kaya ito, di ba? Yun yung gano'n, dinidiscourage tayo ng demonyo. So, 2 by 2, so that manghina man yung isa, meron pang isang pwedeng pumatak sa kanya, pataas ulit. Itayo siya sa kanyang mga iniisip na mag-quit. Lahat ng provisions, inalis niya. Sabi niya, huwag kayong magdala. Lahat ng mga obstacles, lahat ng mga magpapadelay sa inyong evangelization work, inaalis ni God. Ganon din tayo malamang. Pagka lumakad tayo at hindi natin iniintindi yung provisions natin, we put all our trust in the Lord. Di ba? Yeah. So, 2 by 2 also means, hindi naman yan ibig sabihin na dalawa lang para sa akin. Because sa ngayon, ang mga evangelization, they go out in group. So, yung mag-isa ka lang, ang parang sabi niya, huwag kang lumakad na mag-isa lang. You have to work in a community of missionaries. Di ba? Sa simbahan. Sa simbahan, pagka tayo ay nag-serve, ito yung kahinaan ko, meron naman yung kasama ko. So, nagko-complement. Meron wala kaming dalawa niyan, meron naman yung iba pa kasama natin sa community. Pagka nabuo mo yung community na yun, it is all a complete accompaniment doon sa pamilya. So, for me, yung 2 by 2,
sa evangelization natin, it means that you cannot be effective na mag-isa ka lang in your mission. Di ba minsan may narinig tayo, no? Yun sa simbahan, sabi niya, pwede mo ba akong tulungan ng food kasi meron akong personal mission. Personal. Nung sinabi niya yun, sabi ko, hindi pwedeng personal mission. Ang personal natin is what we contribute to the community mission. Kaya nga may simbahan eh. Hindi na Dahil siya yun. kung maganda talaga, kung mag-serve tayo in the church. Because that is the whole body of Christ. Yeah. Tapos yung authority naman. Ano ang authority? Ang authority is drive out demons and cure illnesses. And all other powers na ginagawa ng ating Panginoon, we can also use that. Yeah, Tapos amen. ano pa yun? Pinakita rin ng ating Panginoon dyan na hindi tayo dapat masyadong maapektuhan doon sa mga rejection. That means, mayroong mga tao na hindi tatanggapin yung mga sinasabi mo. Ayaw ka nga papasukin eh. O wag na, sayang lang ang time ko. Di ba? So, inihanda rin tayo ng Panginoon doon. So, punta ka na lang sa susunod na kakausapin mo. Okay? Yeah. Trust in the Lord in everything because He knows everything that is best for us. Amen. See you.